taong 2015, isang nakakapanlumong pangyayari ang sinapit ng isang Pinay OFW sa UAE na si Jennifer Dalquez kung saan hinatulan ito ng parusang kamatayan. Ang naturang hatol ay resulta sa ginawang pagpaslang niya sa kanyang among Emirati noong December 14 taong 2014. Ngunit sa naturang paglilitis ng kaso, napag-alaman na tinangkaan palang galawin si Jennifer ng kanyang among Emirati kung saan may bitbit umano itong patalim. Bagay na naagaw ito ni Jennifer at bilang depensa sa sarili, nasaksak niya ang kanyang amo na nagresulta sa pagkasawi nito. Ngunit tila hindi pinanigan ng korte ang mga naging salaysay ni Jennifer kung saan pinatawan ito ng parusang bitay. Ngunit ang naturang desisyon ay talagang kaagad pinalagyan ni Nooy Pangulong Duterte kung saan binantaan ito ng maaanghang na salita ang mismong mga opisyal ng UAE at kalaunan nga'y kaagad binawi ng korte ang hatol kay Jennifer kung saan tuluyan itong napauwi sa Pilipinas. Kaya ngayon ay aalamin natin ang kabuuhang kwento sa buhay ni Jennifer Dalquez at ang mismong kinalaman ni Pangulong Duterte na nagresulta sa pagpawalang sala sa ating kababayan. Si Jennifer Arriesgado Dalquez ay tubong General Santos City sa Mindanao kung saan dito na rin siya bumuo ng pamilya. Si Jennifer at ang kanyang asawa ay biniyayaan ng dalawang anak kung saan masayang namumuhay ang mga ito sa simpleng estado ng buhay. Ngunit sa pagulong ng panahon kasabay ng unti-unting paglaki ng kanyang pamilya, napag-isipan ni Jennifer na magtrabaho at makipagsapalaran sa ibang bansa, ito'y upang mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ang kanyang dalawang anak. At kalaunan nga'y buwan ng Setyembre taong 2011, isang agent ng Triple ML Recruitment Service Incorporation ang nag-alok ng trabaho abroad bilang isang domestic helper. At nang dahil sagot na ng mismong agency ang lahat ng kakailanganing papeles at mismong pagproseso nito, bagay na siyang kaagad nang tinanggap ni Jennifer ang naturang offer. At hindi nga tumagal kasunod na buwan ng parehong taon, nagpaalam na si Jennifer sa kanyang pamilya at sa kanyang dalawang anak na may edad 2 taong gulang pa lamang at 7 buwang sanggol. Nakakapanikip dibdib man ang pamamaalam na ito, bagay na siyang tiniis na lamang ni Jennifer sa kadahilanan na kinailangan na niyang pumunta ng Davao City upang simulan ang pagproseso ng mga papeles. At matapos nga ang ilang linggong pagproseso ni Jennifer ng mga papeles sa Davao, buwan ng Nobyembre, kaagad na itong tumungo pa Maynila para asikasuhin ang final process ng kanyang application. At sa kasunod ngang mga araw, December 3 ng parehong taon 2011, tuluyan na ngang nilisan ni Jennifer ang bansa patungong United Arab Emirates kung saan bitbit nito ang pangarap na maiahon sa hirap ang pamilya at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Ngunit buwan ng Marso kasunod na taon 2012, humigit kumulang 4 na buwan mula nang ito'y namasukan bilang domestic helper, isang pangyayari ang di inakala ni Jennifer nang ito'y pagtangkaang galawin ng among lalaki habang siya'y nasa loob ng banyo. Bagay na kaagad pumalag si Jennifer kung saan hindi nga natuloy ang naturang balak ng kanyang amo. Dito na rin lakas loob na sinumbong ni Jennifer sa kanyang among babae ang naging kabastusan ng kanyang among lalaki. At nang dahil na rin sa takot na maulit ang pangyayaring ito, kaagad nang nakiusap si Jennifer sa kanyang among babae na pauwiin na lamang siya pabalik ng Pilipinas. Bagay na naintindihan naman ito ng kanyang among babae kung saan pumayag ito na pauwiin siya sa Pilipinas. At nang pauwi na sana si Jennifer kung saan nasa mismong airport na ito, isang tawag ang kanyang natanggap galing sa kanyang kaibigang Indonesian kung saan inalok ito ng panibagong trabaho. Bagay na tuluyan ngang nabago ang desisyon ni Jennifer at tinanggap ang alok ng kaibigan na ayon pat may halong pangamba man ang desisyong ito, inisip na lamang umano niya ang kapakanan at kinabukasan ng kanyang mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Kung kaya't dito na nabigyan ng panibagong trabaho si Jennifer kung saan sa pagkakataong ito hindi na pagiging domestic helper kundi pagiging cashier na sa isang restaurant. At sa pagtatrabaho ni Jennifer bilang kahera
primavera taong 2013, lalong mas nabigyan pa ng magandang oportunidad si Jennifer nang ito'y alokin ng kanyang customer na magtrabaho bilang assistant ng doktor, kung saan ayon pat mas mataas umano ang sahuran dito. At nang dahil nga sa mataas na sahod, kaagad nang tinanggap ni Jennifer ang trabaho, kung saan tuluyan nang iniwan ang pagiging cashier sa isang restaurant. At nang dahil 3 beses lamang sa isang linggo ang pasok ni Jennifer bilang assistant, mas sinipagan pa nito ang pagtatrabaho, kung saan tumanggap ito ng mga part-time jobs kagaya na lamang ng tagalinis ng bahay. At nang dahil sa naturang kasipagan ni Jennifer, talagang mas nakaipon pa ito ng gusto, kung saan nakaplano na nga itong uuwi sa Pilipinas sa taong 2015 at hindi na babalik abroad. Ngunit sa mismong pagsisipag ni Jennifer, talagang minsan pang sinubok siya ng kapalaran. December 7 taong 2014 nang makatanggap ng tawag si Jennifer galing sa isang local Arab police, kung saan magpapalinis umano ito ng bahay. At sa pagpunta ni Jennifer sa nasasabing bahay kung saan siya maglilinis, isang pangyayari pala ang babago sa buhay ni Jennifer, kung saan habang nagsagawa ito ng paglilinis ay biglaan na lamang umano siyang tinutukan ng patalim at pinagtangka ang galawin ng naturang among lalaki. Ngunit lakas loob itong pinalagan ni Jennifer, kung saan naagaw nga niya ang nasasabing patalim at bilang depensa sa sarili ay aksidente niyang nasaksak ang kanyang amo na nagresulta sa pagkamatay nito. At sa kasunod ngang mga araw, December 12 taong 2014, inaresto na ng mga otoridad si Jennifer bilang suspect sa pagpaslang sa naturang pulis Emirati. At sa naturang araw rin, tinawagan ng kaibigan ni Jennifer ang pamilya nito sa General Santos City, kung saan ipinaabot ang isang masaklap na balita ukol sa pagkakaaresto kay Jennifer, na sa mga puntong iyon ay nakadetain sa isang bilangguan sa Abu Dhabi. At matapos ngang matanggap ang balita, kaagad nang nagtungo ang magulang ni Jennifer sa tanggapan ng OWA upang alamin ang tunay na kalagayan ng kanilang anak. Ngunit sa mga puntong iyon ay talagang wala ding impormasyong hawak ang naturang tanggapan ukol sa kung ano na ang tunay na kalagayan ni Jennifer sa Abu Dhabi. Ngunit ayon sa ina ni Jennifer ay tila ba walang imik ang naturang tanggapan ng OWA, kung saan ilang beses na umano siyang pabalik-balik at wala pa ring impormasyong natatanggap ukol sa kalagayan ng kanilang anak. At lumipas nga ang halos 3 buwan kung saan wala pa ring hawak na impormasyon ng OWA. Buwan ng Pebrero taong 2015, idinulog na ng pamilya ni Jennifer ang kanilang hingain sa mismong DFA ng General Santos City. Ngunit kagaya lang din ng OWA ay wala ding impormasyong hawak ang tanggapan ng DFA ukol sa pagkakakulong ni Jennifer sa Abu Dhabi. Ngunit nangako naman ang nooy kasalukuyang DFA OIC na si Ebrahim Zailon na sa madaling panahon ay kokontakin nila ang mismong Philippine Embassy sa Abu Dhabi upang kumpirmahin at alamin kung ano na nga ba ang kalagayan ni Jennifer. At sa paglipas nga ng 1 buwan, Marso ng parehong taon, isang tawag ang natanggap ng pamilya ni Jennifer galing sa mismong ahensya ng DFA, kung saan kinumpirma na nga nila ang pagkakakulong ni Jennifer nang dahil sa kasong pagpaslang at pinatawan na nga ito ng parusang bitay. Dito na rin sila tinulungan ng naturang ahensya sa mga proseso upang matulungan si Jennifer sa kinakaharap nitong kaso. At sa paglipas ng ilang buwan kung saan madalas na ngang nakatanggap ng update ang pamilya ni Jennifer galing sa ahensya ng DFA, Mayo 20 taong 2015, isang tawag ang natanggap ng pamilya Dalquez kung saan personal na nga nilang nakausap si Jennifer. Sa naturang pag-uusap, isinalaysay ni Jennifer na kaya lang naman umano niya napaslang ang among lalaki ay nang dahil sa self-defense, kung saan pinagtangkaan siyang galawin ito. At nang dahil nga ay nasa pingit na ng kamatayan ang buhay ni Jennifer, kung saan kasabay rin ang mahinang aksyon ng gobyerno, dito na nga lumapit ang pamilya Dalquez sa mismong media at maluha-luha itong nanawagan upang mabigyang aksyon at matulungan ang anak nilang si Jennifer na nakakulong sa Abu Dhabi. At dahil nga't kalat na ang balita ukol sa sitwasyon ni Jennifer, dito na nag-alok ng tulong ang isang non-profit organization ng Migrante International sa UAE na kaagad tinunguhan ang Al Ain Central Jail kung saan nakakulong si Jennifer. Ito'y upang alamin kung ano na ang tunay nitong kalagayan.
Ngunit bigo ang naturang grupo na makausap si Jennifer ng personal sa kadahilan ng hinarang sila at pinagbawalang makausap ang ating kababayan na ayon pat kinailangan pa umano nilang kumuha ng permit sa mismong korte lalo't mismo na hindi sila kamag-anak ni Jennifer. At nang dahil nga't bigo ang naturang samahan ng migrante na makausap si Jennifer, personal na lamang nilang kinontak ang pamilya nito sa General Santos City kung saan nagbigay ito ng tulong pinansyal at mismong suporta. At sa paglipas ng buwan, Hunyo 18 ng parehong taon, naglabas na ng pahayag ang mismong pamahalaan ukol sa kalagayan ni Jennifer kung saan ayon pat nagsampa na umano sila ng apela sa kaso ni Jennifer at binigyan na rin nila ito ng legal counsel at abogado na si Attorney Nasir Al-Shamsi. At bilang suporta nga ay personal ring binisita ni Dole Secretary Rosalinda Baldos si Jennifer sa Al-Ain Central Jail na ayon pat nasa mabuti naman umano itong kalagayan. Ipinangako rin ni Dole Sec Rosalinda kay Jennifer na gagawin umano ng OWA at DSWD ang lahat upang ma-assist siya sa kanyang mga pangangailangan at ang mismong personal ring tulong para sa kanyang pamilyang naiwan sa Pilipinas, partikular na ang dalawa niyang anak. At nang dahil na rin sa hiling ni Jennifer na makita at makabisita ang kanyang pamilya sa kanya habang ito'y nakakulong, ilang buwan nang lumipas October 17 ng parehong taon, lumipad na patungong UAE ang magulang ni Jennifer kasama ang legal officer ng DFA Manila. At sa mismong paglapag nila sa UAE, kaagad nilang kinita si Ambassador Grace Relucio Princesa at Attorney Nasir Al-Shamsi bago tumuloy sa bilangguan na kinaroroonan ni Jennifer. At sa mulingang pagkikita, naging emosyonal ito kung saan detalyadong sinalaysay ni Jennifer ang dahilan kung paano at bakit niya napaslang ang kanyang amo. Dito na rin maluhaluhang nagmamakaawa si Jennifer na matulungan siya sa kadahilan ng siya ay inosente sa naturang pagkakasala. At kalaunan nga'y mula nang bumisita ang pamilya ni Jennifer sa kanya sa Abu Dhabi ay madalas na rin umano nila itong nakakausap. Ngunit ayon umano kay Jennifer ay talagang palaging postponed ang hearing sa kanyang kaso sa di malamang dahilan. At kalaunan nga'y kasabay ng mismong pag-upo ng Administrasyong Duterte buwan ng Pebrero taong 2017, isang tawag ang natanggap ng pamilya Dalquez galing kay Jennifer kung saan kabado umanong sinabi ng kanilang anak na lalabas na ang desisyon sa naturang apela. At nang dahil nga sa walang kasiguraduhan kung tuluyan bang maibaba ang kaso, dito na muling nanawagan sa publiko ang mga magulang ni Jennifer lalo't mismo kay Pangulong Duterte na kakaupo pa lamang ng mga panahong iyon. Dito na rin personal na nagdala ng audio message ang Migrante International na galing mismo kay Jennifer kung saan nagmamakaawa itong humingi ng tulong kay Pangulong Duterte. Ngunit ng mga panahong iyon ay muli na namang napostponed ang naturang hearing sa kaso ni Jennifer lalo't mismo sa desisyon ng naturang apela. At nang dahil nga't napostpone ang naturang hearing sa kaso ni Jennifer, buwan ng Marso kasama ang mga magulang nito at mga mambabatas, naghain ito ng isang House Resolution number 829 na nananawagan kay Pangulong Duterte ng executive clemency para kay Jennifer Dalquez. Ang naturang executive clemency ay ang paggamit ng Pangulo ng kanyang kapangyarihan na mamamagitan o pagpapawalang sala sa isang kriminal o bilanggo. At nang dahil nga sa inihaing resolusyon, kaagad nang natalakay ang problemang ito sa isang cabinet meeting ng Pangulo kung saan nagbanta ito sa mga matataas na opisyal ng UAE na sa oras umanong tutuloyin ang pagbitay sa ating kababayan ay talagang kaagad niyang suspendehin ang employment o total deployment ban ng mga Filipino workers sa buong United Arab Emirates at ang pag-pull out sa lahat ng mga manggagawang nakatalaga sa naturang mga bansa. At kalaunan na rin ay naglabas na nga ng pahayag ang mismong DFA spokesperson na ayon pat malaki ang paniniwala nilang mapapawalang sala si Jennifer nang dahil umano sa mga bagong hawak nilang ebidensya kung saan ayon pat kita umano sa mismong araw na nangyari ang pagpaslang na may mga pasana si Jennifer sa kanyang katawan kung saan kagagawan umano ito ng kanyang amo bago pa man ang araw na napaslang ito.
At sa loob nga ng ilang buwang paulit-ulit na pagka-postpone ng hearing sa kaso ni Jennifer nang dahil na rin sa hindi pagsipot ng dalawang anak ng amo ni Jennifer na kanyang napaslang, buwan ng Hunyo taong 2017 ay tuluyan na ngang na-acquit si Jennifer at inosente sa mga kasong isinampa laban sa kanya. At dito na rin tuluyang binawi ng korte ang hatol na bitay kay Jennifer at ang mismong blood money na siyang sanay ibabayad ni Jennifer sa pamilya ng kanyang napaslang na magsisilbi bilang damyos. Ngunit tuluyan mang nabaliktad ang mga hatol na ipinataw kay Jennifer. Pinatawan pa rin si Jennifer ng 5 taong pagkabilanggo nang dahil sa kasong pagnanakaw niya umano ng cellphone sa kanyang amo. At sa paglipas nga ng humigit 1 taon matapos ang pagpawalang sala kay Jennifer, buwan ng Nobyembre taong 2018 ay tuluyan na ring nakalaya si Jennifer sa pagkakabilanggo kung saan makakauwi na ito sa Pilipinas. At matapos nga itong makalabas ay diretso na itong inihatid sa paliparan at bumiyahe na pabalik ng Pilipinas. At sa mismong paglapag ni Jennifer ay naging emosyonal ang muling pagkikita nito sa kanyang pamilya at sa mga taong sumuporta at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. At sa mga kasunod na araw, November 4 taong 2019, personal ngang nagbigay ng pasasalamat si Jennifer sa mga tumulong sa kanya, partikular na sa mga tagapangasiwa ng embahada sa Pilipinas sa UAE na isa sa talagang nagbigay ng tulong at suporta. At sa mga kasunod na araw naman ay personal na tumungo si Jennifer at kanyang mga pamilya sa Malacanang, ito'y upang magbigay pasasalamat kay Pangulong Duterte para sa lahat ng tulong nitong ibinigay, lalo't mismo umano na isa si Pangulong Duterte sa naging dahilan sa kanyang pag-akwit kung saan ilang buwan lamang matapos ang maaanghang na salita ng Pangulo ay kaagad siyang napawalang sala at ang mismong 5 taong pagkakabilanggo niya ay naibaba pa sa humigit kumulang 2 taon na lamang. Dito na rin inabutan si Jennifer ni Pangulong Duterte ng sobrang may laman na pera bilang cash assistance para sa kanyang bagong panimula. November 10 kasunod na araw ay tuluyan na ngang nakauwi ng General Santos City si Jennifer kung saan sinalubong siya ng kanyang 2 anak at asawa kasama ang ilang kamag-anak at kanyang mga kababayan.